Pwede nyo po bang tignan yung katabi nyo? Isang appear naman pong malakas, pinakamalakas na appear nyo. Alam. Teka lang ha. Antok pa ata. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Sige po, tingnan nyo yung katabi nyo. Tapos isang malakas na high five. Yung pinakamalutong na kaya nyo ibigay. Ang ganda, ganun lang yung appear. Ayan. Good morning po. For the month of March and April po, we're going to talk about yung pa rin pong triumph, pagtatagumpay po kay Kristo. Question would be, ready na po ba kayong manalo? Ready na po ba kayong manalo? May kakilala po ba kayo na alam nyo namang hindi pa handa, hindi naman sanay. Pero dahil malakas kay boss, o kaya sip-sip kay class president, siya yung nailagay sa pwesto. May kakilala po ba kayong ganon? Tapos, nung siya na yung napwesto, siya na yung gumagawa ng project, siya na yung gumagawa ng trabaho, ano po nangyari? Ligwak yung trabaho. Palpak. Sino na po yung nakakita, naka-witness? Meron, no? Imbis po na maganda yung kalabasan, wala. Sablay. Sabi po ni Zig Ziglar, yung success daw po occurs when opportunity meets preparation. Pagdating po ng mga pagpapala at biyaya, mga opportunities for us to shine, to triumph, mananalo daw po tayo. We will be successful if we are prepared for that. Tingnan niyo nga po. Ready ka na ba? Sige po, tanongin niyo yung katabi niyo. Mata sa mata, are you ready to win? Ayan. Yan po yung pag-aaralan natin ngayong pong umaga na to. Are you ready to win? Pero bago po yun, manalangin po tayo saglit. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga po na ito. Lord, I pray that you will just speak to us right now, Panginoon, in a fresh new way. Masalo lang namin yung mga bagay na gusto pong masalo namin, Panginoon, upang magamit namin ito, Panginoon, para sa paglakad po sa harapan niyo. Panginoon, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ilang mga bagay po, to see if we are ready, we are fit to win. Una po, makikita natin, sa binasa natin, He made my words of judgment as sharp as sword. He has hidden me in the shadow of His hand. I am like a sharp arrow in His quiver. He said to me, you are my servant Israel. Pwede po yan. Balikan niyo lang yung verse, no? He said to me, you are my servant. Tapos lagay niyo yung pangalan niyo. Try po natin, ha? He said to me, you are my servant. Pangalan po ninyo. And you will bring me glory. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Sabayan niyo po ako, ha? He said to me, you are my servant. Wala talaga eh. Pag malamig talaga minsan. Papalitan niyo po, ha? Di po ba? He said to me, you are my servant. Tapos yung pangalan po ninyo, di-declare po natin. Tayo po tayo lahat. Maganda po ito. Di-declare lang natin, no? We would bring glory to God. Okay po? He said to me, you are my servant, and you will bring me glory. Sarap, no? How can we bring glory to God? Una po, kailangan refined yung skills natin. Sige po, upo na po tayo. Sabi po doon sa verse, He made my words of judgment as sharp as sword. I am like a sharp arrow. Kaya po bang gamitin ng Diyos ang isang tao na generally recognized po as a nobody? Wala namang pangalan sa society.
Kaya po bang gamitin ng Diyos? Kaya po bang gamitin ng Diyos yung pong hindi nakapag-aral? Tama po ba? Kaya po, no? Kaya po ba ng Diyos gamitin ng mga taong may edad na, may sakit? Parang pahina na pahina. Naniniwala po ba kayo? Of course. Di po ba? Ano sabi? Even the rocks, kaya niyang buhayin para sambahin siya. How much more po yung mga abled naman? Alam niyo po, nakakatuwa, this is a great comfort, no? Para sa atin, no? Ano man, gano'n man kababa po yung sitwasyon natin, kaya tayong gamitin ng Panginoon. Pero po ang nakakalungkot, the same reason na kahit naman yung mabababa, kahit yung mga aba, gagamitin ng Lord eh. Alam niyo po ba, the same reason is being used as an excuse para wag mag-aral, para wag mag-improve, para wag galingan. Banal na dahilan. Tanggap naman ako ni Lord kung sino ako. Hindi ko na kailangan maghanda. Hindi ko na kailangan mag-aral. Okay na to. Personally po, I have heard so many reasonings like that. Nakatingin naman si Lord sa puso eh. Hindi na ako mag-aaral paano mag-drums pa. Alam ba po itong gitara? Ayan. Medyo madungis lang po siya ngayon. Pihitin natin, no? Wala na siya sa tono. Luwagan natin yung isa. Putulin natin kaya isa. Putol na isa. Sa tingin niyo po ba si God makakagawa pa ng magandang music, melody mula dun sa wala sa tono, marumi, putol, kulang ang string? Tingin niyo po ba makakagawa siya ng magandang melody? Siyempre. Ginawa na po yun ng ibang mga musician, yung isang string lang, tapos gagawa ng magandang melody. Nagawa na po. Pero what if, yung magaling na musician na yon, ang gagamitin niya, kompletong set ng strings na sa tono. Gaano kadaming melody yung magagawa niya. Isipin niyo po, in your low state, kaya tayong gamitin ng Panginoon. Paano kung nag-improve pa tayo? Paano kung marami tayong balang dala? Paano pa kaya? Hindi po ba? Paano pa kaya? Sabi po nung verse natin, di po ba? He made my words of judgment as sharp as a sword. I am like a sharp arrow. Ngayon po natin, breakdown natin. Sabi po doon, He made my words of judgment as sharp as a sword. His judgment was sharp. Pinapayagan po pala tayong mag-judge? Agree po, hindi? Dapat po ba tayong mag-judge? Ha? Dapat po ba tayong mag-judge? Sino po nagsabing hindi tayo dapat mag-judge? Sino po nagsabing dapat tayo nag-judge? Taas kamay. Ayan. Patay tayo dyan. Ulit po Sino pag sabing hindi tayo dapat nag-judge? Taas kamay. Sino po nagsabing dapat tayo nag-judge? Taas ang kamay. Bakit hinasa ng Panginoon yung words of judgment ni Isaiah? Alam niyo po, we are tasked, inatasan tayo ng Panginoon to judge. But when you judge, ano sabi, kailangan with righteousness and sharpness. Every day po, we are asked by the Lord to judge. Kaya nga po, we should ask for discernment. Ano yung tama, ano yung mali.
Ano yung para sa kanya, ano yung para sa hindi. We are to judge every single day. Are we asked to condemn? Hindi. But we are tasked to judge. Malaki pong difference. Tingnan niyo nga po ang katabi niyo. You are tasked. Inatasan ka. Sabihin, inatasan ka na timbangin yung tama at mali. Every single day. Tapos tingnan niyo po, no, ang sabi sa kanya, yung words of judgment daw po is like a sharp sword. Sharp po na hindi yung yung harsh, hindi yung matabil yung dila. Yung sharp po dito, sinasabi dito yung accurate na sharp. Okay po? Yung precise, yung tama yung sinasabi niya. Tama yung judgment niya. Pansinin niyo po, yung mga bata, pagka pinapagalitan, ngayon na sila, nagdadahilan na. Tama po ba? Sino po agree? Yung mga bata ngayon, pag pinagsabi mo, nangangatwira na. Tama po? Pero pag nasaktuhan mo, wala silang palag. Pag nasaktuhan mo yung dahilan, pag di ba yung nagpapalusot, pero natumbok mo kung ano yung tama talaga nangyari, wala silang lusot. Sorry po. Bakit? Because the judgment was sharp, precise, sakto, sapul dun sa pinakapunot dulo. Ang sinasabi po sa kanya, yung judgment po ni Isaiah was very sharp, na pagka sinabi niya, binaba niya yung judgment, wala nang palag yung mga tao. Bakit? Tama eh. Paano po gagawin natin? Pag tayo na, hindi po tayo dapat salita ng salita. Yung judgment natin, kailangan inaaral natin. Dapat yung judgment po natin, hinahasa natin, we should learn how to read the room. Mabasahin muna natin. Kailan ko ba sasabihin, kailan hindi? Kailangan natin i-assess, kailangan nating pag-isipan, kailangan nating ipanalangin. At pagka oras na para ibaba yung judgment, ibaba natin. Bakit? Tama na eh. May go signal na ni God. So kung naman gagamitin niyo, Pastor? Everyday po. When you talk to your clients, when you talk to your classmates, when you talk to your workmates, kailangan naninimbang po tayo lagi. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung sa Lord, ano yung hindi. Bakit po? Kasi kung hindi, maliligaw po tayo. Some translations po, hindi sharp. Ang sinabi po, polished. Ibig sabihin po doon, talagang makinang na. Bakit? Nahahasa eh. That's very accurate translation po. Bakit? Wala nang impurities na makikita. Pwede ka nang malamin kasi purong-puro yung correction, purong-puro yung judgment. Walang arrogance, walang yabang, alam niyo po yun, yung sariling interest. Bakit? Nahasa na eh. Purong tama lang. Kaya pag ipinantaga, walang defenses na makakasalag. Ano po sabi? A sharp arrow is needed to... I am like a sharp arrow. Bakit po kailangan ng arrow? Yung palaso. Alam niyo po, yung pong matatalim na mga arrow, mga palaso, kailangan po yun eh. Kasi, yan po yung kaya pong, it can break yung wind, tapos yung mga armor po nila nun, mga chainmail lang. Mga kadena na pinagdugtong. Maliliit kadena. Pero pag matalim po yung arrow, walang talab yun. Tatagos pa rin yun. Kailangan po yung mga palaso. Bakit? Kasi accurate yun eh. Yun nga yung paborito po ng mga nasa mga tore.
Pag may sinusugod na sila, pag meron silang gustong atakin sa malayo, yun yung huhugutin nila, hindi espada. Arrows, mga palaso. Pag may gusto silang panain, silaban sa malayo, sisindihan nila yung palaso, lalagyan ng apoy. Translation, ganito. Pag may gusto silang maganda ang trabaho, huhugutin nila yung pinakamatala sa grupo. You are so sharp like an arrow. Pag may problema sila, sa'yo sila pupunta. Friend, paano ba gagawin natin dito? Pagka nagka-problema, boss, sige na, ikaw na, oh. Kaya mo yan eh. You are sharp. Pagka alis yung advisor mo, ikaw muna. Bantayan mo yung classmates mo. You are so sharp, hindi ka na binabantayan ng supervisor mo. Bakit? You're the best amongst the group. Pag malayo yung gustong abutin, ikaw yung tatawagin. Tignan niyo nga po yung katabi niya. Gusto mo ba yun? Pero alam niyo po, ang nakakalungkot, lalo sa mga Pinoy, ayaw po natin yun. Tama po ba? Ayaw natin yung tayo lagi tinatawag. Pag ikaw yung pinakamatalas, ayoko, dagdag trabaho yan. Ayoko. Pagka na-promote ako, dadami yung trabaho, dadami yung intindihin ko, dito na lang ako. Tama po ba? Nadinig niyo na po ba yun? Kahit po sa church nangyayari po Pero alam niyo po, ang counter ganito. Ano po ba dapat gawin sa mga ilaw? Diba? Sabi sa atin ng Panginoong Hesus, we are the light of the world. Ano po ba dapat ginagawa sa ilaw? Nakapatay lang po ba? Kailangan ba fresh? Hindi pa nasisindihan? Lagi lang nasa cabinet? Or is it supposed to be lit up? Pwede naman talaga. Nasaan man tayo, relax lang tayo, hindi tayo papapolish, hindi tayo magpapahasa sa Panginoon. Para hindi tayo magagamit, hindi tayo pagod, di ba? Pero sayang. Sayang ka. Tingnan niyo nga po yung katabi niya. Huwag mong sayangin yung sarili mo. Sige po, eto po seryoso. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo po, huwag mong sayangin ang sarili mo. We should aspire to be sharp like a sword. Sharp like an arrow. How do we do this? Alam niyo po, hindi po, pagka po yung mga panday, gumagawa ng espada, gumagawa ng mga arrowhead, alam niyo po yung mga panday, hindi nila dinadagdagan ng talim yung mga espada. Binabawasan nila ng dullness. Ulitin ko po they don't add sharpness, they remove the dullness out of the blades. Inaalis nila yung mapurol. Paano po? Nahasa. Tatanggalin po yung excess. Aalisin ng Lord. If we want to be sharp, aalisin ng Lord yung mga unnecessary. Masarap po ba yun? Hindi. Sharpening is painful. Pero kailangan po natin pare-parehas. Masakit po, alisin yung mga bagay na gusto natin. Pero yun po yung magiging dahilan para po tayo tumalim.
You want your mind to be sharp? Babawasan natin yung mga entertainment. Dadagdagan natin yung training. You want your words of judgment to be sharp, to be polished? Aalisin natin to, babawasan natin to, dagdagan natin to. Alam niyo po, pare-pares natin hindi naman gusto ang pagtatasa at ang paghahasa ng Panginoon sa atin. Hindi naman natin gusto yun. Sino po bang gusto masaktan? Sino bang gusto nang binabawasan? Pero kailangan po natin yun. Si David po, he did not win the battle against Goliath kasi mapapanalangin lang siya. Hindi lang po dahil mapapanalangin siya kaya siya nanalo kay Goliath. Hindi po dahil sanay siyang tumugtog ng harp, gumawa ng worship song kaya siya nanalo kay Goliath. Hindi lang po dahil doon. He won the battle against Goliath because during the time so wala pong nakatingin sa kanya, nung binabantayan niya yung mga tupa ng kanyang ama, he was protecting the sheep against lions. Handa siya. Pinagsanayan niya yung mga leon sa parang. Kaya nung may dumating na Goliath, handa na siya. Tasadong-tasado, bagong hasa. If we want great victories, dito pa lang. Sa maliliit na mga laban, sharpen your blade. Sharpen your judgment. Sharpen yourself. Sharpen your mind. Para pagdating doon sa mas malalaking problema, handa ka na. Are we ready to win? Ask yourself, are our skills refined already? Kung hindi pa po, pwede pa naman, pwede pa tayong, ano po yun? Hasa. Hindi lang po basta refined na skills, kundi po kailangan din natin ng restrained strength. Masarap po ba yung pakiramdam na tinatasahan ka? Is it fun experience when you're under the sharpening, sanding, the polishing? Hindi po. Masakit yan, sabi ko nga, kasi bakit? May inaalis sa atin eh. Pero alam niyo po yung mas nakakainis? Yung handang-handa ka na prepared ka na, tasadong-tasado ka, pero hindi ikaw yung gagamitin sa laban. Naalala niyo po nung elementary kayo, pag graded recitation, pag hindi mo alam yung tanong, ano po ginagawa ng mga kaklase ninyo? Di po kaya. Pag di alam yung tanong, di alam yung sagot sa tanong, ano po gagawin? Di ba? Pag mahirap yung tanong, ma'am, siya daw. Ito matindi. Pag alam mo yung sagot, pag madali lang yung tanong, di ba yung parang, ma'am. Sabi ng teacher, bakit? Inom kayo? Ma'am. Tapos pag tinawag yung kaklase mo, ang simple-simple lang, what is the third planet from the sun? Ma'am. Kurdapyo, Mars? Piko na, bakit? Kasi alam mo yung sagot eh. We tend to be aggressive pag alam mong kayang-kaya mo yung sitwasyon. Tama po ba? Pag alam mo, you have the mastery over the subject, you have the mastery over the problem, itabi nyo na, ako na. Bakit? Kasi alam mo, ikaw yung solusyon. Ikaw yung may sagot, ikaw yung may dala ng sagot doon sa tanong nila.
We feel great kasi bakit? Na-exercise natin yung pong matagal na paghahasa sa atin, yung pong pagpapali sa atin. Na-exercise ko na, yes, makikita nila, tasadong-tasado ko. Makikita nila, matalim ako. Pero pag tinignan niyo po yung verse, polished sword, sharp arrow, pero ang sabi po doon, He has hidden me in the shadow of His hand. I am like a sharp arrow. Saan po? Nandun ba sa bow? Nandun ba sa pana? Wala. Nasaan? Nasa quiver. Nandun sa lagayan ng mga palaso. Nakatago. Pwede pala that you are called to be sharp. You are called to be in the cutting edge. You are called by the Lord and yet you are concealed from the greatness around you. Hindi po enough na matalim lang tayo. There should be control. There should be control in our sharpness. Why? Kasi makakasakit ka lang at hindi mo rin magagawa yung trabaho ng Panginoon. Ang tanong po, sino may control? The shadow, He has hidden me in the shadow of His hand. Yun daw pong shadow of His hand was a translation po from the word salal or chalal. Meaning po to be or grow dark. Other translation po, a sheath. Yung pong suksukan ng espada. Yung talim po nun, yung talim ng espada, yung ganda ng espada, hindi po laging nakaganon yung mandirigma. Alam mo, kahit gaano katalim yan, hindi po laging nakalabas yun. Mas madalas po, nakasoksok lang yan. Yes, you have the words of judgment refined and polished. Hindi. Pag nagsalita ka, accurate talaga. Pero it needs to be controlled. It needs to be tapered down. Kailangan, hindi laging nakalabas. The secret po of a great judge, hindi yung sanay kang magsalita lang na magsalita, is that even though you're sharp, kaya mong itago yun, ibubrew mo muna, hihinugin mo muna in your secret place, hihinugin mo muna sa panalangin bago mo bitawan. You're making a judgment call. Pupunta ka ba sa ibang bansa o magstay ka sa Pilipinas? Wag ura-urada. Ibabad mo muna, itago mo muna sa panalangin. Aalis ka sa trabaho o magstay ka, wag ura-urada. Judgment po yun eh. Babarin mo muna sa dilim, dun sa panalangin, sa secret closet mo. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Huwag nagmamadali. Sabihin mo, huwag kang magmamadali. Magpapakasal na ba kayo this year o hindi? Papa, ano po yun eh? Di po ba judgment call yun eh? Babarin nyo muna sa panalangin. Magtututbrush ka ba o hindi? Hindi na po judgment call yun, ha? Kawawa naman kami pag di ka nagtutbrush. Tapos po, ang ganda, ganito. Alam niyo po ba, even though they are in the sheath,
He has hidden this polished sword under his arm, his hand. Hawak ka pa rin ng Panginoon. Ilalabas ka ng Lord pag tama na yung panahon. A polished and sharp arrow is placed where? In his quiver. Ikaw yung the best, di ba? Ikaw yung magaling. Ikaw yung tatawagin pagka kailangan nilang maabot yung malayo. Feel niyo po ba yun? Ikaw yung the best sa batch nyo. Ikaw yung the best sa grupo nyo. And yet, alam niyo po, gagawin ni God, He placed those arrows in His quiver. Sa lagayan ng palaso. Bakit tinaliman mo pa ako? Bakit tatago mo lang din pala ako, Lord? Ba't hindi tayo gamitin agad ng Lord? Kagad. Bakit po? Kasi minsan, gusto ng Lord, hindi ka muna paliparin. Kasi the timing is not yet there. Gusto ng Lord, bitbiting ka muna. Daling ka muna sa journey. Para pagdating ng tamang panahon, pag pinakawalan ka niya, mas malayo at mas tama yung maaabot mo. Alam niyo po maganda pag nasa quiver ka na, nandun sa lagayan ng palaso, makikita mo, hindi lang pala ikaw yung matalas. Makikita mo, hindi lang pala ikaw yung magaling. Makita mo na kahit yung katabi mo pala, pwedeng hasain ng Panginoon. At pwede ring magamit ng Panginoon. Meron po akong isang podcast na pinapakinggan. Tapos in one of their episodes, sabi niya, I personally stopped praying na gamitin ako ng Panginoon. Ganito po sabi niya, huminto na siya sa panalangin, Lord, gamitin mo po ako ngayong umaga na ito. Lord, gamitin mo po ako ngayong umaga na ito. Lord, gamitin mo po. Tapos yung guest niya parang gulat na gulat. Bakit? Sabi niya, nirebuke siya ng Panginoon. Sabi ng Lord sa kanya, paano kung hindi kita gustong gamitin ngayong araw na to? Gusto kong gamitin yung kapatid mo. Alam niyo po, nung narinig niya yun mula sa Lord, sabi niya, narebuke siya. Ang hinahabol niya, siya yung matay sa entablado. But from there on po, sabi niya, ang panalangin niya, Lord, here I am, use me if you want to. Ina-avail niya lang ang sarili niya sa Panginoon. Ang problema po minsan, ako pinakamagaling na singer, ako na lang, gusto ko ako head ng song leaders. Pag nung hindi siya naging head ng song leaders, ayaw na. Matabang na. Nung hindi na siya yung project manager, hindi na siya yung lead, hindi na tumutulong. May kakilala po ba kayong gano'n? Nung hindi na siya yung leader ng project nyo, ayaw nang tumulong. Gambag na lang ako. Ako na lang tagaluto ng kanton. Bakit? Hindi na siya yung bide. Tago lang pala ako ni Lord Ba't magpapahasa pa ako? Hindi naman pala ako i-display lagi ng Lord ba't gagalingan ko pa? Sayang naman pala. Wala naman palang dagdag sahod ba't mag-aaral pa ako? Hindi naman ako magpapasor ba't magdi-DNG pa ako? Sayang lang ba? Hindi po. Ano po sabi ng verse 4 sa atin? Sabi po na he had this feeling, but my work seems useless.
Naranasan niyo na po ba yun? Yung nagtrabaho, parang walang nangyayari. Parang para saan? I have spent my strength for nothing. And yet, I leave it all in the Lord's hand. I will trust God for my reward. This verse spoke to me really hard. Sometimes we feel that our work is for nothing. Nasasayang yung trabaho natin. Nasasayang ginagawa natin. Nasasayang kasi hindi naman na-appreciate. Pero alam niyo po, si Lord naman talaga, yung pong mandirigma, tayo sandata lang. Bahala siya kung kailan niya tayo gagamitin. Sa dulo-dulo, He is our reward. Siya po yung gantimpala natin. Yes, bibigyan niya po tayo ng korona pagdating sa langit. Bibigyan niya tayo ng magandang tirahan pagdating sa langit. Pero above all else, siya yung pinaka-reward natin. To be with Him for eternity. Yun yung pinaka-masarap na gantimpala. Sabi po ni Isaiah, yet I leave it all in the Lord's hand. Lahat ng pinagpagalang ko, lahat ng pagtatasa sa akin ng Panginoon, lahat ng pagpapagal ko, bibigay ko lang yun sa paanan, sa kamay, sa harapan ng Panginoon. And I will trust Him. Tandaan po natin, yung pong palito, yung pong posporo, could start a fire for cooking para makapagsimula tayo makapagluto. Pero pwede rin pong gamitin yun para makapagsimula ng sunog. Yung pera po, napakagandang tool po niyan to achieve what we want and what we need. Pero yung pera din po, pag hindi na-control, kakainin tayo niyan. Power, judgment, influence, your words, minsan pati yung looks mo eh. It's a powerful tool. But it could be devastating pag hindi po kontrolado ng Panginoon. At the end of the day po, tandaan natin, sandata lang tayo. Sandata lang tayo. Si Lord pa rin yung mandirigma. And you just have to learn to trust Him in the sharpening, in the concealing, and even in the act of war. Kung kailan kanya gagamitin, alam ng Lord kung kailan ka gagamitin. Sino po yung talagang mapagtagumpay? Sino po yung true winner? Sino po yung ready to win? Ito po tayo magtatapos. True winners are those who are comfortable with the sharpening and in the waiting. Kaya nila. Handa silang magpatama sa Lord. Handa silang magpatasa. Handa silang magpaalis ng mga bagay na they hold dear. They love the grind. They love the pruning. And they know how to wait. Are we ready to win? Tayo po tayong lahat.